Papa Jack ang bahala sa kwela para lahat ay masaya. Huwag kang matakot na magmukhang Kung gusto nyong mamatay sa pagbibisikleta, tuloy nyo yan. Kung hindi nyo kaya magbisikleta ng tama, mamirmis kayo sa bahay. Bigay nyo naman ng respeto yung pagiging siklista nyo. Eh ano ngayon kung vlogger na tayo? Eh ano ngayon kung vlogger kayo? Wala naman silang pakialam dun eh. Kung marami kayong followers, who cares? Para sa kanila. Huwag kayong pasaway. Dahil kayo mismo, pasaway kayo. Oy! Ayun na mga master. Magandang araw sa inyo, mga mapagpalang araw sa inyo. Itong gagawin natin video ay reaksyon sa lahat ng mga nakikita natin sa ating social media. Okay? So, ilang mga issue, ilang mga kuro-kuro at ilang mga opinion ang ating ilalatag ngayon. Actually, ito ay isa lamang mga reaksyon sa mga nakikita natin. Huwag natin patagalin to. Simulan na natin. Bago ang lahat mga master, gusto kong panoorin muna natin ang video na ito. Sa video yan mga master, parang hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nahihiya na makita kayo ng ibang tao? Hindi ba kayo nahihiya na ginagawa nyo yung bagay na yan? Hindi ko malaman kung ang ginagawa nyo eh pagbibisikleta ng masaya, pagbibisikleta ng pagod na kayo. Hindi ko malaman kung ano ba yung gusto nyong ipakita sa mga tao. Gusto nyo ba ipakita sa mga tao na masaya kayo? Gusto nyo bang ipakita sa mga tao na nagbabanding kayo magkakasama ng mga ano? Pero sa pananaw namin mga siklista, mga kasama natin, mga kasamahan nyo, kung sa inyo masaya yan, ginagawa nyo, okay yan. Pero sa pananaw ng ginagawa nyo, gaya ng sinasabitan nyo na yan, hindi sila natutuwa. Dahil once na may mangyari sa inyong masama, automatic yan mga master. Madidisgrasya kayo at madidisgrasya nyo sila. Okay lang na maging masaya tayo sa pagra-ride. Okay lang na magtawanan tayo habang nagbibisikleta. Okay lang na gawin natin yung kalokohan natin nang hindi tayo pumapadyak. Nang nakapahinga tayo, naka-rest tayo sa gilid, na wala tayong naaabalang mga tao. Pero para gawin nyo yung mga kalokohan na ginagawa nyo, eh huwag nyo lang isipin yung sarili nyong kaligayahan. Isipin nyo yung kaligtasan ng ibang tao. Isipin nyo yung kahit papaano hindi ba ako makakadisgrasya, hindi ba ako makakaabala ng tao. Mahiya naman tayo mga master, alalaki na natin. Ngayon, kung sa ginagawa nyo na yan, kung sa tingin nyo, masaya yan para sa inyo. Paano para sa ibang tao? Paano dun para dun sa sinusundan nyo? Paano sa sinasabitan nyo na yan? Diba? Pag nadisgrasya kayo, hindi lang naman kayo ang may sagot dun sa sarili nyo. Sagot din kayo nung truck na sinasabitan nyo. Makakukulong pa yung driver na yan. Makakasuhan pa yan. Pagka naatrasan kayo, kapag bigla kayong sumemplang. Diba? Isipin nyo nga mabuti mga master. Kung pagod na kayo, magpahinga kayo. Ang pangit tingnan sa kalsada na ganyan ang ginagawa nyo. Diba? Para sa sarili nyong kaligayahan, para maipakita yun sa mga taong masaya kayo, para ipakita yun sa mga taong astig kayo. Yung ba yun? Yung ba yun? Isasakripisyo nyo na yung kaligtasan nyo? Isasakripisyo nyo na yung trabaho ng taong sinasabitan yung truck?
Huwag naman matigas mukha nyo, master. Ba? Parang hindi nyo naman alam yung mga nangyayari sa kalsada. Parang hindi nyo alam yung delikadong nangyayari, mga sakunang nangyayari sa kalsada, yung aksidenteng nangyayari sa kalsada. Pagkaroon kayo ng maayos na pananaw pagdating sa kalsada, kaya tayo napupulaan dahil sa mga kagaya nyo eh. Dahil sa may mga kagayan ganyan. Kung isa ka dyan, master, isa ka dyan sa mga lalaki na yan, pagsabihan mo yung mga kasama mo. Kung may mga matanda kayong kasama, nakakalungkot. Kung may mga matanda kayong kasama dyan sa ride na yan, nakakalungkot dahil hindi kayo disiplinadong mga siklista. Hindi kayo disiplinadong mga siklista. Masasabi ko na, wala kayong disiplina, wala kayong road courtesy. Tatandaan nyo na sa kalsada. Di ko malaman kung nagpapasikat kayo o anong gusto nyo mangyari sa pagbibisikleta nyo. Kung sinasabi nyo sa akin, sa pagsabit nyo na yan, pagod na kayo kasi paahon, bakit di kayo magpahinga ng maayos? Bakit kailangan nyo ilagay yung driver ng truck na yan, yung driver na sinasabitan nyo, sa alanganing sitwasyon? Pag kami nangyari sa inyong masama, sisisihin nyo yung driver. Dahil sa kapabayaan nyo, dahil sa gusto nyo lang maging masaya. Diba? Bakalukuhan yung ginagawa nyo, master. Kung hindi nyo kaya magbisikleta ng tama, mamirmis kayo sa bahay. Huwag nyong idamay yung mga matitinong nagbibisikleta. Dahil pati yung mga matitinong nagbibisikleta, especially yung mga nagbabike to work, na disiplinado sa pagbibisikleta, at especially dun sa mga Grab food driver natin, siklista natin, food panda natin, na mga nagbibisikleta, madadamay sila sa kalukuhang ginagawa nyo. Pati dun sa mga newbie nating mga siklista, pag nakita yung mga pinaggagawa nyo, pinupost nyo pa sa social media nyo yung kalukuhang ginagawa nyo. Buti sana kung may nakalagay na for entertainment use only yung ginagawa nyo na yun. Wala eh. So iisipin nila tama yung ginagawa nyo. Bigyan nyo naman ng dignidad yung ano natin. Bigyan nyo naman ng respeto yung pagiging siklista nyo. Pagiging siklista natin na kahit papaano igalang tayo ng mga tao. Kung may mga kamote rider, sinasabi nyo sa akin may mga kamote rider, may mga kamoting nagmumotor. Ano tawag sa inyo? Siklistang hotdog siklista. Diba? Mga jempoy. Huwag tayong ganyan. Pag makapal mukha nyo sa daan, nakakainis tingnan, nakakainis makita yung ganyan. Kung yung mga kasama nyo, hindi kayo pinagsasabihan sa tamang pagbibisikleta, kayo rin mismo sana makaisip kayo ng mali yung ginagawa nyo. Sana maisip nyo rin na hindi nyo lang buhay yung mapapahamak kapag may nangyaring hindi maganda. Isipin nyo rin yung pamilya nung maisasama nyo sa disgrasya. Isipin nyo rin yung pamilya na masasakripisyo kapag na-disgrasya nyo yung sinasabitan nyo. Buti kung kayo lang, kasalanan nyo yan eh. Diba? Pero paano yung buhay? Paano yung buhay nung madidisgrasya nyo? Diba? Maawa at mahiya naman kayo mga pastor. Okay? Magkaroon kayo ng konting kahihiyan. Kung gusto nyong mamatay sa pagbibisikleta, tuloy nyo yan. Tuloy nyo yung ginagawa nyo. Wala silang pakialam sa inyo kung kayo lang ang madidisgrasya. Pero kung gusto mong tumagal sa pagbibisikleta, ayusin mo yung pagbibisikleta mo sa kalsada. Huwag kang jempoy. Huwag kang magyayabang sa kalye. Meron pa ako isang ipapanood sa inyong video. Yung video na to, nakita ko to, may nag-comment, may nag-reaction na lalaki. Panoorin niyo yan, mga master. Sa inyo, sana wag na laging mauulit yung ganito ba. Bilang isang truck driver, kami nakikiusap sa inyo na wag po kayong bubuntot, lalo na sa ganitong fast lane na, fast moving na.
Bakit po? Kasi po, once na mag-sudden stop ang mga truck sa ganyang bilis, 40, sabi na natin 40 kilometers per hour, hindi na po kakayanin ng preno ng bike nyo. Susubsub na kayo. Gugulong kayo sa kalsada, and worse, masagasaan kayo ng mga sumusunod. Mali ba ako? Tama, Lods. Diba? Para sa inyo rin ho, sinasabi natin, please lang, etong bikers na to, tingin ko dito, teenager pa lang, kaya hindi pa niya alam kung ano yung ginagawa niya. Sana mapaalalahanan. Number 24, Kobe Bryant, 3. Ba, sana mapaalalahanan. Kung may nakakilala rito, paalalahanan, oops, mali ang ginagawa mo. Natutuwa kayo sa nakikita nyo. Natutuwa kayo. Tama ba yung ginagawa niya? Di ba? Tama ba yung ginagawa niya? Hindi ko nakikitang, wala ako nakikitang dahilan para sundan niya yan eh. Tama si Kuya. Tama yan. Tama yung reaction ni Kuya na yan. Tama yan. Kung kilala niyo yung lalaki na yan, mga master, pakisabihan niyo naman, oh. Pakisabihan niyo naman. Wala siyang laban dyan sa truck na yan. Pag huminto yan, hindi naman siya mapapansin yan. Hindi siya mapapansin yan. Sigurado iilalim siya niyan. Pagka umilalim siya, kakainin siya ng tambucho. Tapos na boxing. Tapos na yung larangan niya sa pagbibisikleta. Ilang beses ko sinasabi sa inyo, mga master, ayusin niyo yung sistema niyo sa kalsada. Number 1 lang yan. Number 1, ayusin niyo lang yung sistema niyo sa paggamit ng kalsada. In order na tumagal tayo sa pagbibisikleta, kailangan disiplina sa kalye. Okay? Disiplina sa kalye. Huwag kang manlalamang ng tao sa kalye. Huwag kang mang-aabuso ng kalsada. Huwag kang lalabag ng batas ng kalsada. Yan. Para maging safe ka. Yan yung mga dapat yung tandaan kapag ka nagbibisikleta kayo. Igalang nyo ang batas, igalang nyo ang ibang tao, igalang nyo ang kalsada. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, may kalalagyan kayo. Okay? Kung sa tingin nyo tayo mga master, hindi tayo palaging tama. Hindi tayo palaging tama. Okay? Hindi tayo palaging tama pagka tayo ay nasa kalsada. Nakakagawa rin tayo minsan ng pagkakamali. Aminado tayo doon. Pero sa pagkakamali na yun, kailangan hindi isang buong ride natin, mali ang ginagawa natin. Gumawa rin tayo ng tama. Huwag na tayong sumama sa mga siklistang walang disiplina. Magkaroon tayo ng disiplina para makita ng gobyerno na meron tayong disiplina sa sarili. Meron tayong prinsipyo na nagbibisikleta ako ng tama, kaya bigyan nyo kami ng daang tama. Diba? Huwag na tayo magpasigatan, huwag na kayo magpalakasan pa. Hindi, sige, kung gusto nyo kayo na yung malakas, kayo na yung malakas. Kayo na yung magandang bisikleta, pero para magpasikat pa kayo sa kalsada, para magpaano pa kayo sa kalsada, kayo na pogi. Ano ngayon kung vlogger na tayo? Ano ngayon kung vlogger kayo? Wala naman silang pakialam dun eh. Walang pakialam yung mga motorista sa likod. Hindi naman nila fan yun eh. Hindi naman nyo sila fan. Kasi nakakotse sila, kasi nakamotor sila. Iba ang nag-a-idolize sa inyo. Diba? Pagpakita kayo ng halimbawa, hindi kayo yung mismo ang gumagawa ng kasamaan sa kalsada. Hindi kayo yung mismo lumalabag sa ruling ng kalsada. Magbablog lang kayo, ang dami nyong kasama, tapos nakakalat kayo sa kalsada. Huwag kayong kumalat sa kalsada, mga ate, mga master. Pagbigay kayo ng daan dun sa mga motorista. Gusto nyo pa yung binubusinahan kayo, mahiya naman kayo. Kung marami kayong followers, who cares? Para sa kanila. Wala silang pakialam dun. Kahit 500 ang followers nyo, kahit 1 milyon ng followers nyo, walang pakialam yung mga motoristang nasa likod nyo. Ang pakialam lang nila kasi nahaharangan nyo yung kalsada nila, tapos. Kasi masyado kayong maraming nakabuntot.
Masyado kayong marami nakakalat sa kalsada na sinasakop nyo yung buong daan. Na ang daan lang natin is isang linya. Mahiya kayo mga master. Mga ating vlogger. Mahiya kayo. Hindi natin pag-aari ang daan. Kung magbablog kayo, maging responsible kayo. Mga vlogger kayo, maging responsible kayong vlogger pagdating nasa daan na kayo. Pagka nagbablog kayo sa daan, maging responsible kayo. Maging mabuting halimbawa kayo sa mga siklista. Huwag kayong pasaway. Dahil kayo mismo, pasaway kayo. Kala nyo hindi natin nakikita yan? Kala nyo hindi nakikita? Magaganon kayo sa magaganon kayo sa kalye. Yung mga taong nasa likod nyo, yung mga motoristang nasa likod nyo, tingin nyo hindi nyo naaabala. Mahiya kayo. Hindi ko lang nakuha ng video pero mahiya kayo. Napakarami ko nakita. May mga nakita ko. Actually, may dalawa akong nakitang vlogger na ganun yung sistema. Dami nyong kasama. Tapos nakakalat kayo sa kalsada. Kung sa tingin mo ikaw yon, kapatid, bago kayo ng sistema. Magkaroon kayo ng sistema sa daan. Magkaroon kayo ng sistema pagdating sa kalsada na hindi kayo nakakaabala. Mahiya kayo. Meron pa ako isang ipapapanood sa inyong video. Ito medyo controversial tong video na to mga master. Ito. Siya na ganap itong nag-viral na pananakit at pagtasa ng baril. Itong lalaking nakabarong sa nakagitnitan ng siklista. Araw ng linggo, kusang nagtungo ang driver sa video na si Winnie Gonzales na dating pulis sa Quezon City Police District para magpaliwanag. Ang katotohanan po nun, ako pa po ang nagpapabag ng mobile. Dahil gusto niya ulit ako, gusto niya rin ulis ka po ulit. Mahaba po ang kapilan yun. Nagkaayos din daw sila ng siklista matapos ang insidente. Pero sa programang Julius and Tintin sa 1PH, sinabi ng abogadong si Raymond Fortune na malabong self-defense ang ginawa ni Gonzales. Dito sa video, again, the video will not lie. Makikita niyo yung siklista, hawak niya yung manibela ng bisikleta niya eh. Tapos without any provocation, ayun, bigla na lang binatukan mo. Tapos, sige, tapos biglang nilabas ng barel. So makikita niyo that all of the actions of Mr. Gonzales just totally fails yung mga elements in order for self-defense. Yun nga lang ang siklista sa video, wala na raw talagang balak ng samparang kaso laban kay Gonzales. Wala namang sariling torch yan. Wala namang sariling security yan. And every day, he goes to work using his bicycle. And natatakot siya na baka anytime ay meron lamang na isang riding and tandem puno. Magabas na lamang itutumbas siya. Sa ngayon, hindi raw nakasampa ng kasong kriminal laban kay Gonzales si Fortune. Kailangan kasi ng direct evidence at witness. Yun nga lang, ayaw din lumagad ng vlogger na may kuha ng viral video dahil nakakatanggap na raw ng death threats. Pero kung sigurado raw, pwede nang sampahan ng kasong administratibo ang ex-police kasap ng diyan ang paglubok ng kanyang lisensya, ang kanyang license to carry ng baril na tinanggal na ng 20. At inaalam na rin kung totoo bang retired o dismiss sa servisyo si Gonzales. Sa videong yan mga master, ang sinasabi daw ng lalaki ni Kuya, yung pulis, is hindi nakunan yung buong video, yung buong pangyayari. Okay? So, tanggalin na natin yun. Tanggalin na lang natin yun. Sige, pagpalagay natin, may pagkakamali yung siklista natin kasama, yung kapatid natin. Pagpalagay natin. Pero, gaya nga ng post ko sa Facebook page natin, hindi dahilan yun para kasahan mo ng baril, para saktan mo yung tao. Kung nagkamali yung tao, tabihan mo, tumabi kayong dalawa, pag-usapan yung dalawa. Pero para saktan mo yung tao, bubunutan mo ng baril, kakasahan mo, yun ang hindi na tama. Kahit pa sabihin mong mali yung ginawa niya dun sa hindi nakitang video na sinasabi nyo, hindi tama yun. Hindi tama. Okay? Hindi makatao, nakakasahan mo na ng baril yung tao, tas babatukan mo pa. Diba? Hindi makatao yun. Kung may pagkakamali man yung tao, kausapin nyo. Okay?
patikitan nyo, kasi may ticket naman kami. Tinitikitan naman kami. Kami mga siklista, tinitikitan din kami. Patikitan nyo kami. Pero huwag nyo kami sasaktan. Mag-usap tayo sa daan, pero huwag nyo kami sasaktan. Itabi nyo, pag-usapan natin, pero huwag nyo kami sasaktan. Huwag nyo ilalagay sa alanganin yung mga buhay namin. Paano na lang kung wala kaming mga kapatid na medyo may impluwensya? Anong laban namin sa inyo? Anong laban namin sa mga may impluwensyang kagaya nyo? Diba? Kung polis kayo, ex-polis kayo, kung militar kayo, kung politiko kayo, anong laban namin sa inyo bilang kami mga ordinaryong taong siklista lamang? Paano kung nagbabike to work lang kami? Paano kung hobbyist lang kami? Tapos yung bike namin halagang 9,000 lang. Tapos nabangga namin yung sasakyan nyo at tinamaan namin yung sasakyan nyo. Huwag na natin pag-usapan kung sino yung mali, kung sino yung tama. Pag-usapan na lang natin, maging makatao na lang tayo. Diba? Paano kung wala kaming kakilala, wala kaming kapatid na kagaya ni Sir Raymond Attorney, Raymond Fortun? Paano kung wala kaming kapatid na kahit paano ma-impluwensya ni si Senator JB Ejercito? Paano kung wala kami niyan? Sino magtatanggol sa aming mga siklista? Sino yung lalaban ng karapatan namin? Diba? Marami nagsasabi na mga politiko, marami nagsasabi, ako bibisikleta ako kaya ramdam ko din yan. Pero at the end of the day, lalabas pa rin sa kanila yung pagiging politiko nila. Yung interest pa rin. Yung interest pa rin ng munisipyo nila. Diba? Yung pagiging siklista niya, siklista siya pero wala sa puso niya. Alam niya yung nangyayari pero wala sa... Sinasabi lang nila kakampi niya tayo pero hindi nila tayo kakampi. Hindi naman tayo humihingi ng malaki sa gobyerno eh. Hindi naman tayo humihingi ng malaking pabor sa gobyerno. Ang hinihingi lang natin yung para sa atin. Yung kaligtasan para sa atin, yung kaligtasan natin. Diba? Ano yung nangyari dun sa ano? Tanungin natin, ano yung nangyari dun sa MOA? Yung bata na biglang nag-U-turn, yung van, yung dalawang siklistang nasa kanto, biglang-bigla, tinamaan, patay. Sa MOA lang yan, ha? Ano nangyari dun? Diba? Ano yung nangyari dun? May nabalitaan ba kayo? Kung may nabalitaan kayo, mga master, comment nyo nga rito kung ano nangyari dun. Ang dami nangyayari. Tapos, ito lang, sa may Quezon Ave, sa may Pakanan, papuntang Araneta, may nasagasaan na matandang siklista. Sinabayan niya yung truck. Umilalim. Di lasog-lasog yung katawan niya, hindi siya napansin ng truck. Hindi talaga kayo mapapansin ng truck, pati ng bus. Ang gawin nyo, mga master, kapag ka nakakita kayo sa harapan nyo ng bus o kaya ng truck, paunahin nyo na, palayuin nyo na sa inyo. Hindi naman kayo makikita niyan, huwag na kayo makipagmabilisan sa kanila. Wala kayong magagawa at wala tayong magagawa sa mga truck. Kahit anong gawin natin. Okay? Hindi tayo makikita at madidisgrasya lang tayo niyan. Okay? Ang para sa akin, dun sa alitan nung ating siklista na ex-police, sana ay maging maayos ang iyong pagbibisikleta ulit sa mga susunod na araw. Alam ko, sigurado ako nagkaroon ng trauma yan. Siguro kung meron ka man nagawang pagkakamali, may nagawa man pagkakamali ang kaibigan natin na yun, sa mga susunod na pagbike niya, sana maiayos na kung ano yung dapat iayos. At wag na sanang masundan pa ng ganong pangyayari. Paano kung biglang-bigla sa pagkasa niya na yun, si kuya talaga mainit ang ulo, aburido sa buhay, binaril kagad yung siklista. Kawawa naman. Diba? Kawawa naman. Kawawa naman siya. Isa pa, kahit pa mali yung tao, mali yung siklista, anong laban nun? Nakakotse kayo. Diba? Anong laban ng kaibigan natin na yun? Nakakotse yung nabangga niya, nakakotse yung nakaalitan niya. Paano kung bigla na lang siyang binangga tapos tinakbuhan siya, tapos na, wala siyang laban. Kaya nga hanggat maaari, mga master, huwag na tayong dumating pa sa punto na may argumento tayong gano'n. Okay? Hanggat maaari,
Kung ginitbit kayo, kumalma na lang kayo, huwag nyo nang tapikin. Kumalma na lang kayo. Huwag nyo nang patulan yung mga nasasabit nyo o yung mga naaabala nyo sa daan. Pag minura kayo, huwag nyo nang patulan. Bakit? Kasi wala tayong laban dyan. Nakabisikleta tayo. Kung sila nakamotor, kung sila nakakotse, nakasasakyan, wala tayong laban dyan. Kaya hanggat maaari, kapag kami ganun, humingi na lang kayo ng pasensya. Tapos na. Tapos na. Para matapos na. Dahil nakabisikleta lang tayo. Kapag ka nakabisikleta tayo, mas mabagal tayo kumpara sa kanila. Na anytime, pwede tayong barilin. Anytime, pwede tayong saksakin. Anytime, pwede tayong banggain. Wala tayong laban. Okay? Ayun lang mga master. Hanggang doon lang muna po tayo. At medyo ngayon, hindi ko lang kasi kinakaya yung mga nakikita kong video. Mga nakikita kong lumalabas na balita ngayon sa ating bansa. Sa TV. Tsaka sa social media. Medyo nalulungkot ako para dun sa ating mga siklista. Kaya gumawa tayo ng isang video reaction na bilang paalala sa ating mga kaibigan na siklista na ayusin na natin yung ating pagbibisikleta. Ayusin natin ang sarili natin sa daan. Kung ayaw nyong may mangyaring hindi maganda, ayusin natin ang disiplina natin sa sarili natin. Okay? Ayun lamang po. Maraming salamat mga master. Ako'y isa lamang ordinaryo lang din siklista. Gusto ko lang maghatid ng mas maayos na pananaw at mas maayos na kaisipan para sa ating lahat. Okay? Muli, ako ay nagpapaalala, palawakin ng kaalaman. Mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Paalam.